wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Hi guys, so currently we are already here at Incheon International Airport. So it's been a long day for me. So today is already March 27, 2:41 a.m. So story time. Yesterday was my birthday, March 26, and I flew out from Davao around 1:30. Then dumating ako Manila around 3:30 something. And my flight from Manila to Incheon was supposed to be around 7:30 pero na-delay kasi may air traffic. So, naging 8:30 siya and dumating kami. Supposed to be 12:45, naging 1:45 pasado. And super zombie apocalypse ng immigration kasi feeling ko 3 flights ang sabay-sabay na dumating and I think puro mga full board siya na flights. So, as in, sabay-sabay kami dun sa parang transit na train, siksikan, literal. Tapos pagbaba, alam mo yung pabilisan ng lakad para makapunta ng immigration para hindi mahaba yung pila. So, naitawid naman. And since alam ko talaga na madaling araw ko darating dito, I wanted to stay here na lang sa Incheon before pumunta ng Seoul. So, before, nagstay ako sa Spa on Air and it's kind of public, like makitaan kayo maligo, alam mo yung typical onsen type, then matulog kayo parang on a public place din. Hindi talaga siya sabi na parang capsule hotel or something, para lang talaga siya for rest for a while, maka-freshen up and all. And hindi naman ayaw ko dun, pero okay lang naman, pero di ko din alam. Nakita ko kasi itong Darakyu Capsule Hotel. And medyo konti lang naman din yung difference kasi nga sa presyo. I think. Okay, nakaluwag-luwag na si ate mo girl. So, hindi ako nakabook online kasi puno na. As in, wala na. So, if ever man na gusto nyo din mag-capsule hotel sa airport muna bago pumunta ng Seoul, especially if madaling araw din dating nyo, book na lang kayo online para if single lang kayo, makakabook kayo ng single room talaga. So, they have 2 types of room, single and double. So, obviously, isang tao, tsaka dalawahang tao. And, both single and double, meron silang with shower and non-shower. So, of course, mas mura yung walang shower. Pero, ang available na lang tayo, pinakamahal, double room and with shower. Pero anyway, so, there's that. And yun, nagpabangs. Hindi ako nagpabangs. Ako lang naggupit ngayon kagabi. Tapang. So yun, ang gagawin ko ngayon is maliligo, last kong ligo. Half bath pa before ako umalis. After ko nag-duty kagabi. So mga 9 a.m.-ish at 9:30-ish yun. So later, so dapat ma-freshen up na ako bago dumating si Glenn, my friend, para susunduin ko na lang siya doon sa harapan. And para siya na yung magpaka-busy dito pagdating ako. Gusto niya maligo siya, everything nice. And with that, actually, yun nga, marami pa akong story. Actually, gusto ko din gumawa ng mga video going here, like sa airport and all. Kaso, di ko kaya, ang daming tao, tas ang gulo. First time ko kasi mag-Terminal 3 sa NAIA na international side. Usually local lang ako. And alam ko sa local, magulo na. Hindi ko in-expect na pati pala sa international. Alam mo yung parang dagsaan ng mga tao, tapos parang halos walang direction yung mga tao kung saan sila papunta. So, ang gulo Tapos, isa pa, sabi ko, sige, babawi ako sa aeroplano, mag-edit ako, ganun, magwa-what's in my bag ako or makeup video, ganyan. Walang nagawa kasi namili pa ako ng seat sa aeroplano na parang, alam mo yun, yung feeling ko walang tao sa palibot ko. Dahil, full board ang flight.
Siguro mga bilang lang ng kamay yung bakante. So, super siksikan. Ang daming tao, ang daming mata. So, wala akong nagawa. Sinubukan ko na lang matulog. Hindi ako makatulog. Gising tulog. Laro ng iPad. Wala akong nagawa. Walang productive dito ngayon, guys. So, gagawa na ako ng what's inside my bag. Airport bag. Bago maligo. Or after. Bago maligo na lang. Wait. After namin drop off yung mga gamit namin sa aming accommodation around Shinchon, I decided to go to Daiso kasi wala talaga akong plans for my day 1 and medyo hapon na rin kasi nun. So, pumunta ako sa Daiso here in Junanggu. So, malayo siya from Shinchon. Sumakay ako ng bus and it took me 1 hour. One way lang yun. Papunta pa lang, 1 hour na agad and another 1 hour pa uwi. So, ganun siya kalayo. But, this is where the locals go. Hindi doon sa Myeongdong na Daiso kasi touristy na. Marami ng tourists doon sa Daiso sa Myeongdong. And I know, pag pahapon na or towards dinner time sa Myeongdong maraming tao, maraming mga tourists. And wala pa ako sa mood na alam mo yun, yung makipaggulo sa mga ibang turista. Kaya I decided to go to Junanggu kahit 2 hours yung total travel time niya. So, imagine nyo na lang guys, yung Myeongdong na Daiso, di ba 12 floors yun. Imagine nyo, nilagay siya lahat in 1 floor. Ganon yung Daiso here in Junanggu. So, first of all, bungad na bungad talaga that time is ang beauty section nila. And good thing kasi may mga sadya din ako doon like facial wash kasi hindi ko dala yung akin. Tapos yung hairspray for my bangs kasi lumilipad siya and alam niyo naman yung mga Koreans. Ganda ng lapat ng bangs nila. And day 1 ko kasi guys na may bangs kaya hindi ako prepared. Kaya yun. Nagtitingin din ako ng hand cream kasi malamig so I know magdadry yung kamay ko. And ano pa ba? Ang maganda din dito sa Junanggu guys. Malayo kasi siya sa parang usual touristy places na pinupuntahan natin. Kaya konti lang yung tao. Hindi naman super konti. Like mga Koreans yung kasabay ko. But you can shop freely kasi hindi sikipan. Ang masikip lang is may mga basket kasi may mga inaayos silang gamit. Yun lang yung nagpapasikip. Plus, yung mismong display, medyo malapit din siya. I think tinry nila pinagkasya lahat. Though malaki yung place, pero marami din kasing display yung Daiso. And another thing, yun nga, maraming stocks din here. So, more likely yung mga sikat sa TikTok na products, mahahanap niyo siya here. Kasi, hindi nga siya touristy. Yun. So, and dito na naman tayo sa ating Daiso na kahit ano na lang pinupulot natin, kahit hindi natin kailangan. Ganun. Pero, actually, at first, marami akong pinulot or kinuha. Then, I decided, sabi ko, day 1 ko pa lang, ba't bibili na ako ng ganito karami? So, binalik ko. Minake sure ko yung mga kinuha ko is yung mga kakailanganin ko talaga from day 1 ng stay ko in Korea. Diba? Disciplined yan siya, girl. Pero, nag-mental take note na yan siya kung ano yung bibilhin niya sa next Daiso run niya before siya uuwi. Pero yun guys, I decided na hindi ako dito magsha-shop. And again, for Daiso things na gusto ko bilhin bago umuwi. Kasi, yun nga, medyo sayang siya sa oras. So, maganda lang siyang puntahan if parang wala kang plans, ganun. Kasi, again, 2 hours yung biyahe. So, kakainin talaga ng biyahe yung oras mo. Tsaka, I'm not sure if meron pang ibang papasyalan dito. Pero for me, ito lang yung sadya ko. Ito lang yung gusto kong puntahan. So, parang 2 hours for Daiso, diba? Kaya yun. Ako, okay lang sa akin. Kasi again, it's my day 1. I don't have any plans. And it's Friday. So, maraming tao talaga. Kaya, yun yung medyo iniwasan ko. So, yun lang naman. So, this one is the beauty section. I think I spent more or less 30 minutes, I'm pretty sure. Kasi sinuyod ko talaga each product na meron every aisle. So I'll let you guys enjoy this video from Daiso.
내가 원하는 거 하얀색이 아닌데 물빛 나는 거 이렇게 찍어 이게 하얀색이 있어
Hi guys, so finally we are here in our hostel here at Shinchon. It's called We Go In Hostel, and actually medyo matagal yung check-in nila. It's 4 p.m. and currently it's already 7:30 p.m. So naglibot lang kami kanina, pumunta ng Gangnam, pumunta ako nung malayong dahil, so I'll do another video maybe sa TikTok about it. But for now, we are already here in our room. Ako lang pala. I am here in our hotel room. And I'll do a quick room tour. So, ayan. Tapos na. Hindi, joke. So, ito yung room namin. Here, may mirror. May full-length mirror. Ayan. Likod yan, it's the CR. So may bowl, then may shower area. I like it kasi malaki yung shower or CR nila, and it's separated compared to other hotel or hostels here in Korea na isa lang yung shower. Parang walang ganito. Kumbaga, andyan na yung shower head, then andyan yung CR. Bahala ka maligo dyan, ganun. Or ito, separated siya and bigger. And maaliwalas siya. I love it. And meron dito yung mga controls sa room. The thing is, amazing to. May apat na may apat na light. Ito. Pag nakailaw siya, meaning nakapatay siya. So, pag tap mo ulit, ayan. Same goes sa 2. Dito, main. Then, pag tap ulit, charan. And then, third light is saan? Actually, hindi ko alam saan yung third light. Baka may sira? Feel ko kasi yan. Tama ba? Hindi ko alam. May naririnig ako pero hindi ko nakikita. And last is a CR. On lang natin para yung exhaust is gumagana. And we book a bunk bed type of room kasi feeling ko mas malaki yung space. And para hindi ma-disturb yung friend ko or kasama ko kasi mag-work ako paggabi. Pero turns out, gagawa din siya ng thesis nga. So, naging co-working space to mamaya. And may TV. Tapos, may kanya-kanyang wifi per room. Bale, may dedicated. Nakalagay dito walang password. Yung network name is yung room. And may ref. And may water. Oh! Tas may maliit na dresser. Feeling ko ako lang din gagamit yan. Kasi, as nagme-makeup. Then, may hair dryer, may towels, may toothbrush, may earplugs, tissue plugs. Take note, ang Korea, pabilog yung saksakan nila, so need nyo ng travel adapter. Sa last time na pinagstayan ko kasi dito sa Korea, sa may Tuksong, hindi ko need ng adapter kasi nagpapahiram sila, like super madami. So, hindi ko need bumili. For this time around, alam kong hindi parati libre yung mga bagay-bagay sa mundo. So, bumili na ako sa Daiso kanina. Pero turns out, may din binibenta dito. Hindi ko lang alam magkano. Kasi sa Daiso, 5,000 won lang. Hindi ko alam kung lang siya. Pero feeling ko mga more than that yung presyo dito. But at least, if need namin, in case more, meron kami. And per bed space, may isang pillow, may comforter, may phone, may light, and may dalawang USB port and pabilog na saksakan dyan. So, if wala kayong pabilog na saksakan, if meron naman kayong mga USB-A type na wires, gumagana naman. And same goes sa taas. Copy-paste lang sa taas. And plano ko ako sa taas. And may view sa labas. And wala na kayong makita kasi gabi na. So, yun lang. Very quick room tour lang siya. And for the price, I'd say peak season niya yun kasi it's a week before April. And
start ng April is a peak season for spring countries like Korea. So, basically, 5 nights kami dito. So, we book it via Agoda. And the total was 21,000. Not bad for 2 people. So, divide 2, nasa 10,000 plus lang each. For 5 nights, meron ka ng private room, private shower, CR, everything nice. So, for me, sulit siya. So, check nyo na lang kasi baka mas mura if other dates like mga summer kasi hindi naman masyado peak season yan. And, ano pa masasabi ko? Hindi ko na alam. So, yun lang. Mag-haul ako sa Daiso mamaya. And for now, gabi na kasi. Maghahanap ako ng pwedeng bilhan na pagkain. Tapos, dito na lang siguro ako kakain. Hindi, doon na lang para walang basura. Tapos, maliligo na ako. And magre-relax. Kasi, same sa sinabi ko last video. Wala akong proper rest talaga. Kanina sa bus, 1 hour yung biyahe. Nakatulog ako mga 50 minutes. So, yan. So, yun lang naman. And para maghanda na rin ako para bukas. Ay, one thing pala. Medyo hindi ko bet yung sahig. Medyo may signs of old age. Yung sahig nila. Yun lang. Yan lang naman so far. The rest, I love it. I like it. Yeah. Yun lang. So, balik ako. Hindi ko kayo dadalhin sa kainan. Nahihiya ako. Pero, dalhin ko na lang. Hindi ko alam. Bahala na si Lord. Balik lang ako. Bye! Kung pwede mag-video dito. Pero ito yung 8th floor. And ganyan. Like, ang laki ng space here. Diba? Daming rooms. So, sulit talaga siya. I love this so far. Let's see.